Hindi na nga sapat, pinigil pa? Yan ang reklamo ng mga manggagawa matapos maunsya ni ang 85 pesos na wage increase sa National Capital Region na ipinatupad ilang linggo lang bago ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nitong July 30 kasi, pinanigan ng Pasig Regional Trial Court ang temporary restraining order na isinampa ng Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders Incorporated. At nitong August 13 lang, extended ang pansamantalang pagpapatigil sa implementation ng taas sahod. Ayon sa Pasig RTC, ipapatupad nito ang extension sa kondisyong magbibigay ng 10 billion peso bond ang mga kumpanyang nagsampa nito. Bilang pagkilala raw ito sa malaking epekto ng pagpapatigil ng wage increase para sa mga manggagawa. Pero, ayon sa Kilosang Mayo 1, walang makatarungang batayan ang TRO at anumang paghadlang sa pakikipaglaban ng manggagawa para itaas ang sahod. Tanong pa ng ibang labor groups, bakit mas pipiliin pa raw ng mga kumpanya ang magbayad ng bond imbes na ibigay ang karapat-dapat na sahod ng mga manggagawa? Tanong din ng mga manggagawa, nasaan ang malasakit ng administrasyon at ahensya kung sa ganitong kababang wage hike ay kaya pang ikutan ng mga kumpanya? Daing tuloy nila, parang hirap na hirap ang gobyerno at mga korporasyon na ibigay ang dagdag sahod. Sinang-ayunan naman ito ng KMU. Anila, hindi naman luho ang 85 pesos na dagdag sahod. Malayo pang araw ito sa ikinakampanya nilang 1,200 wage na sasapat para sa isang pamilyang may 5 miyembro. Kaya hiling ng labor groups ang sapat na wage hike at disenteng kabuhayan at hindi ang manaig ang impluwensya ng malalaking negosyante na ang pinoprotektahan lang ay ang kanilang tubo. Wish natin may ganyang gobyerno. O siya, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na balita with feelings.